Itago niyo ako sa pangalang Franco. 30 anyos na ako ngayon. Ang kwentong ibabahagi ko sa inyo ay nangyari noong 22 anyos lamang po ako. Konting background muna sa pagkatao ko. Maagang namatay ang mga magulang ko. Lumaki ako sa poder ng mga tiyahin ko. At masasabi kong napapabilang din ako sa mga taong hindi maayos ang kalagayan sa poder ng mga taong tinuring kong kamag-anak. Mabait naman ang mag-asawa. Pero ang problema, yung mga anak nila. Hindi ko makasundo yung mga pinsan ko. Ang masaklap pa doon, pinagkakaisahan nila ako. Kahit na wala naman akong ginagawang hindi maganda laban sa kanila. Family driver ang asawa ni Tia. Bale, nagtatrabaho sa syudad. At kami lang nila Tia ang madalas maiwan sa bahay. Basagulero yung mga pinsan ko. Mapa babae man o lalaki. Pare-pareho sila ng ugali. Madalas silang wala sa bahay. At ako, yung palaging naiiwan. Naiinggit ako sa mga kaedaran ko dahil nakakagala sila kahit saan. Ako na kasi yung mga gumagawa sa mga gawaing bahay. May edad na kasi si Tia noon. Kaya kailangan na niya ng katuwang sa mga gawaing bahay. Okay na sana eh. Kaya ko namang gawin yung mga inuutos nila. Kaya lang, malaking problema yung mga pinsan ko. Palagi nila akong pinag-iinitan. Sa tuwing nalalasing sila, ako yung palagi nilang pinagbubunturan ng galit. Hindi ko alam kung anong dahilan. Bakit sila ganun sa akin? Hanggang sa isang araw, hindi na ako nakapagtimpi. Sinagot ko ang isa sa mga anak ni Tia. Bakit ba kuya? Anong problema mo? Nananahimik na nga lang ako dito eh. Ganyan ka pa. Ang sigaw ko. Aba, hoy, wala kang karapatan na sagutin ako ng ganyan ha. Baka nakakalimutan mong nandito ka sa loob ng bahay namin. Kung ayaw mong malintikan, pues manahimik ka. Ang sigaw nito. Alam mo kuya, kailanman, hindi ko makakalimutan kung sino ako at mas lalong hindi ko makakalimutan yung mga ginagawa nyo sa akin. Porket nakikitira na ako dito, ganyan na kayo. Ginagawa ko naman lahat yung mga kaya ko para lang hindi maging pabigat sa inyo. Pero ang lahat ng ginagawa ko, walang silbi. Hindi nyo man lang nakikita yung mga sakripisyong ginagawa ko. Katulong na nga ang turing nyo sa akin eh. Ginaganito nyo pa ako. Ang sigaw ko rin sa kanya. Dahil sa sobrang sama ng loob ko, hindi ko namamalayan na nasabi ko na lahat ang matagal ko nang kinikimkim na galit sa kanila. Matapang ka na ha? Mayabang ka? Hoy sampid, wala kang karapatan na sagutin ako ng ganyan. Hindi ko hahayaan na isang kagaya mo ang gagawa sa akin ng ganito. Get out. Lumabas ka sa bahay na to. Hindi ka namin kailangan. Hindi namin kailangan ang isang katulad mong sampid. Ang galit na wika niya. Lumayas nga ako sa bahay na yon. Bit-bit ang ilang pirasong damit. Hindi ko alam kung saan ako pupunta. Basta naglakad lang ako. At habang naglalakad ako, isang magarang kotse ang huminto
sa aking tapat. Iho, parang may problema ka, ang tanong ng isang babae. Kung hindi ako magkakamali, nasa 40 ang edad niya. Ma'am, pinalayas kasi ako sa bahay ng tiyahin ko. Hindi ko nga po alam kung saan ako pupunta. Ang nakayukong sagot ko naman. Naku, ganun ba? Halika, sumakay ka na. Doon ka muna sa bahay namin tumira. Nakikita at ramdam kong hindi ka masamang tao. Kaya huwag ka nang magtaka kung bakit ako ganito. Ito yung unang beses na magkita tayo. Pero inaamin kong magandang loob ko. Kaya sige na, sumakay ka na. Ang sambit ng babae. Parang siya yung binigay ng Diyos para tulungan ako. Sumakay ako sa kanyang kotse at dito na kami nag-usap ng masinsinan. Iho, ilang taon ka na at anong pangalan mo? Ang tanong niya. Franco ang pangalan ko, ma'am. 22 po ang edad ko. Gusto kong maging tapat po sa inyo. Gusto kong malaman nyo ang buong pagkatao ko. Wala na ho akong magulang. May mga kamag-anak naman po ako pero hindi maganda ang trato nila sa akin. Kaya mas ginusto ko na hong magpalaboy-laboy. Mahirap po kasing makisama kapag sinusuka ka na. Ang malungkot na sabi ko. Franco pala ang pangalan mo, iho. Ako naman si Margarita. Gaya sa'yo, solo na ako sa buhay. Isa na akong byuda. Matagal lang namatay ang asawa ko. Hindi rin kami nagkaroon ng anak. Sabihin ko na rin sa'yo ang buong pagkatao ko, ha? Dati rin akong Magdalena. Sa bar pumapasok, pinapaligaya ng mga iba't ibang lalaki. Hanggang sa nakilala ko ang asawa ko. Isang sundalo. Isang lalaking may kaya sa buhay. Hindi ako tanggap ng pamilya niya dahil sa naging trabaho ko noon. Pero walang nagawa ang mga magulang niya. Ako yung pinili ng asawa ko. Lumayo kami sa mga taong mapanghusga. Namuhay kami ng masaya at tahimik. 5 taon din kaming nagsama, pero agad ding binawi sa akin. Hindi ko alam kung karma na yung nangyari. Naambush kasi ang asawa ko noon. At yun, agad na namatay. Masakit ang nangyari, lalong-lalo na nung kinuha nila ang bangkay niya. Wala akong nagawa dahil mag-isa lang akong lumalaban noon. Kaya yun, hinayaan ko na lang sila. Sa loob ng 5 taon na nagsama kami, marami kaming naipundar na negosyo at mga ari-arian. Ayoko sanang umalis dun sa dating lugar namin. Kaya lang, hirap na hirap akong kalimutan ang nangyari sa kanya. Kaya nag-decide akong iwan ang lugar na yun. Naghanap ako ng ibang lugar na matutuluyan. Hanggang sa napadpad ako sa kinaroroonan ko ngayon. May kalayuan din yun. Bale, pumunta lang ako dito para bisitahin yung mga lupain na kakabili ko lang. Pauwi na sana ako. Sakto naman na nakita kita. Alam mo, magaan kasi ang loob ko sa mga taong alam kong nahihirapan. Franco, dun ka na sa bahay tumira para may makakasama din ako. Kaya mo naman sigurong magtrabaho bilang kasambahay. Ang sagot ni Ma'am Margarita. Naku ma'am, hindi ko po alam kung paano ako magpasalamat sa iyo ngayon. Hindi ko ho kayang tanggihan ang alok mo. Pero nagtataka lang kasi ako. Mayaman ho kayo. Bakit wala kayong kasambahay? Ayaw niyo bang mamuhay bilang isang donya? Yun bang
Hindi kayo ang gumagawa sa mga gawaing bahay. Ma'am, pasensya na po ha. Talagang napapaisip lang kasi ako ang nahihiyang wika ko. Franco, alam kong yan ang itatanong mo sa akin. Alam mo, hindi kong alam kung nagkataon lang o talagang sinasadya ang lahat eh. Kasi alam mo ba, yung dati kong kasambahay, hayun, nakipagtanan sa nobyo niya. Bale, trabahador ko din yung lalaking yun. Last week lang sila umalis. Ang balitang nakarating sa akin, umuwi na raw sila sa probinsya. Nagmamadali silang mag-asawa. Hindi kaya nila alam ang hirap ng buhay may asawa. Anyway, Franco, huwag nating pag-usapan yan. Totoong may kaya ako, pero ayokong mabuhay ng donya. Gusto ko yung simple lang. Yung bahay ko nga maliit lang. Ayaw ko ng malaking bahay. Mas lalong maalala ko ang dati kong asawa. Malaking bahay kasi yung pangarap namin nun. Kaya lang, hay nako, ang wika ni ma'am. Napansin kong biglang nalungkot si madam. Kaya mas minabuti kong nanahimik na lang. Ayaw ko naman kasing dagdagan pa ang pighati na nararamdaman niya. Pagkalipas ng ilang oras, huminto kami sa gilid ng daan. Franco, nakarating na tayo. Ang wika ni ma'am. Dito na po ba ang bahay niyo, ma'am? Ang tanong ko. Habang nagsasalita ako, unti-unting bumukas ang gate. At dito ko nakita ang magandang bakuran at may bahay na katamtaman ng laki. Huwag kang mahihiya, Franco ha. Ituring mong bahay mo to. Huwag mong iisipin na amo mo ako. Ayaw kong ituring kang ibang tao. Gusto ko, pamilya ang turingan natin. Nagkakaintindihan pa tayo, Franco. Maraming salamat po, ma'am. Ikaw po talaga ang binigay ng Diyos para tumulong sa akin. Ang sagot ko. Alam mo, nararamdaman ko ang pinagdadaanan mo ngayon. Dumaan din ako sa sitwasyong ganyan. Ang malaking pinagkaiba lang natin, babae ako. Ang isang babae, pag may itsura, madaling makapasok sa trabaho kahit walang tinapos. Makakapasok na sa mga bar. At doon, pwede siyang makakilala ng isang taong mag-aangat sa kanya sa kahirapan. Gaya na lang yung nangyari sa akin. Kung hindi ko nakilala ang naging asawa ko, hindi ko alam kung nasaan din ako ngayon. Swertehan lang talaga. Yung pagtulong ng asawa ko noon sa akin, gusto kong ipasa rin sa iba. Sa pamamagitan ng aking gagawin, tiyak na matutuwa yun. Dahil talagang napakabait ang namayapa kong asawa. Marami na rin siyang natulungan bago pa siya kinuha sa akin. Sayang nga lang talaga, hindi man lang nagtagal ang saad ni ma'am. Ma'am, sorry po. Ramdam ko po ang lungkot niyo tuwing naaalala niyo siya. Pasensya na talaga. Hindi ko naman intensyon yung ganito. Ang malungkot na wika ko. Wala yun. Huwag kang mag-sorry, Franco. Sadyang emotional lang talaga ako pagdating sa namayapa kong asawa. 5 taon kaming nagsama, pero hindi ko pa nasulit. Alam mo naman yung trabaho niya. Palaging nasa kampo. Gusto kong pumunta nun sa barracks. Kaya lang, mahigpit daw yung pinaka-head nila. Kaya, ang ginawa ko na lang nun, nag-focus na ako sa mga negosyo ko. Pati nga yung obligasyon niya bilang asawa ko. Hindi na rin ako nasiyahan. Gusto ko siyang sumbatan nun. Gusto kong ipamukha sa kanyang may asawa din siya. Hindi lang puro trabaho. Pero hanggang sa isip ko lang yung mga yun. Hindi ko naman siya kayang saktan. Ayokong maging maldita. Iniisip ko yung malaking tulong niya sa akin. Lalo na dun sa pag-ahon niya sa kaputikang kinalulugmukan ko nun. Kaya yun, nanahimik na lang ako.
ang sabi ni Ma'am Margarita. Talagang mahal na mahal niyong asawa niyo ho. Di bale, alam naman nating lahat ng sugat, maghihilom yan sa tamang panahon. Kung dumating na yung oras na maghilom na ang sugat dyan sa puso mo, pwede mo namang buksan ulit ang puso mo, mami. Magmahal kayong muli. Bata ka pa, ma'am. Marami pang magkakagusto sa'yo. Lalo na ngayon, mayaman ka na. Daig pa lang nanalo sa loto ang maswerteng lalaki. Ang tanging dasal ko lang, sana yung lalaking yun, kagaya din ng dati mong asawa, ang sabi ko. Tama ka dyan, Franco. Alam kong darating din yung araw na matatanggap ko na ang pagkamatay ng asawa ko. At sana magdilang anghel ka, Franco. Sana kagaya din ng asawa ko ang magiging pangalawang lalaki sa buhay ko. Ayaw ko namang makisama sa isang tao kung hindi rin lang kagaya ng asawa ko. Ayaw kong kumuha ng batong ipupukpok sa ulo ko. Ayaw ko, Franco, ang tulad nito. Sa pag-uusap namin ni Ma'am Margarita, dito ko na siya mas lalo pang nakilala ng husto. Madali lang siyang pakisamahan. Hindi siya kagaya ng mga iba. Daig pa niya ang higit pa sa kamag-anak. Tumira nga ako sa bahay niya at dito ko natuklasan ang kakaibang lihim niya. Akala ko nga nun, sobrang mahal na mahal niya ang asawa niya. Pero, pagkalipas lang ng ilang buwan, nagulat na lang ako nung umuwi siyang may kasamang lalaki. Franco, halika, umupo ka at ipapakilala kita kay Marvin. Franco, si Marvin, BF ko siya. Pakiramdam ko, siya na yung magiging pangalawang asawa ko. Marvin, honey, si Franco. Siya yung sinasabi ko sa yung kasama ko dito. Ang masayang sabi ni Ma'am Margarita. Magandang hapon po, sir. Ang wika ko. Sabay abot sa kanang kamay ko. Honey, may itsura ang kasama mo ah. Siguradong kasama mo lang siya dito? Baka mamaya, hindi lang basta kasama ha. Ang seryosong sambit ni Marvin. Tumawa lang si Ma'am dahil sa sinabi ng kasama niya. Franco, sige na. Iwan mo muna kami. Magluto ka muna ng hapunan natin. Yung masarap ha, ang sabi ni Ma'am. Nagtungo ako sa kusina at inihanda ang mga lulutuin ko. Habang nasa kusina ako, hindi pa rin maalis sa isip ko ang mga sinabi ni Marvin. May ibig siyang sabihin. Hindi ko nagustuhan ang pananalita niya. Pakiramdam ko, hindi ang kagaya niya ang lalaking para kay Ma'am. Hindi pa sila mag-asawa pero ganun na yung ugali niya. Paano na lang kung mag-asawa na sila? Habang abalang isip ko nung narinig ko ang boses ni Ma'am Margarita. Marvin, bakit ganun yung mga sinabi mo? Hindi ka man lang ba nag-iisip? Hindi man lang ba iniisip yung mga salitang binitawan mo? Mabait si Franco. Hindi siya kagaya ng ibang lalaking mapagsamantala. Kung iniisip mong may namamagitan sa aming dalawa, nagkakamali ka. Yan kasi ang gusto mong tumbukin eh. Base sa mga pananalita mo. Akala ko ba mabait ka? Akala ko ba naintindihan mo ang lahat? Kinulungan ko yung tao dahil wala siyang ibang mapupuntahan. Huwag ka naman sanang mag-isip ng hindi maganda. Kung talagang mahal mo ako, maintindihan mo ang lahat, Marvin. Ang sagot ni Ma'am. Sandali nga lang, Margarita.
Ang lumilitaw ngayon, ako yung kontrabida sa inyong dalawa. Naintindihan ko lahat. Huwag mo lang isama yang kasambahay mo. Hindi ko siya kayang tanggapin, Margarita. Hindi. Ang sigaw ni Marvin. Hindi ko alam kung ano ang gusto mong palabasin, Marvin. Hindi ko naman pinapalabas na kontrabida ka eh. Ang sa akin lang, intindihin mo ang sitwasyon. Hindi ko siya pwedeng paalisin. Nang basta-basta na lang. Ang pagpapaliwanag ni Ma'am. Hindi mo kayang paalisin? Ganun ba? Sige. Mamili ka ngayon, Margarita. Kung sino sa amin ang pipiliin mo. Yung lalaking yon o ako? Sagot, Margarita. Ang sigaw niya. Huwag mo naman sana akong papiliin, Marvin. Pwede naman nating pag-usapan to ng maayos ah. Bakit kailangang mamili ako sa inyong dalawa? Teka, bakit ba insecure ka sa kanya? Dahil ba sa alam mong mas nakakalamang siya sa itsura, sa katawan, sa lahat-lahat na? Kaya ka ba nagkakaganyan? Ha, Marvin? Kung ganito lang pala ang gagawin mo, sana hindi na lang kita sinama dito. Alam mo, wala tayong ibang pag-usapan pa. Umalis ka na at ayoko nang makita ang pagmumukha mo. Ang galit na sabi ng amo ko. Yan ba ang gusto mo? Sige, aalis ako. Magsama kayo ng houseboy mo. Siguro, nakain na rin niya yan. Kaya ganyan ka na lang sa kanya. Masarap ba siya, ha Margarita? Masarap ba ang houseboy? Tila, iba kasi yung trato mo sa kanya eh. Espesyal na. Sobrang espesyal. Nag-enjoy ka siguro ng husto sa piling niya. Kaya ka ganyan. Ang sambit ni Marvin. Sa huling sinabi ni Marvin, hindi na ako nakapagtimpi pa. Pumunta ako sa kinaroroonan nila at agad na sinuntok ang lalaking kasama ni Ma'am. Hoy lalaki, magdahan-dahan ka sa pananalita mo ha. Hindi ko gusto ang tabas ng dila mo. Kung may galit ka sa akin, hinahamon kita ng suntukan. Huwag kang magsalita ng masasakit. Hindi niya deserve na masaktan. Mabait siyang tao. Hindi kagaya mo. Huwag mong igaya sa'yo ang ugali niya. Dahil sobrang magkaiba kayo. Ang laki ng pagkakaiba. Isang halimaw at isang anghel. Hindi yun pwedeng magsama sa isang bubong. Kaya ikaw, kung ako sa'yo, umalis ka na. Dahil wala kang puwang dito sa bahay ni Ma'am. Mabuti siyang tao. Hindi niya deserve ang isang katulad mo. Ang sigaw ko. Hoy, lalaking hampas lupa. Wala kang karapatang magsalita ng ganyan. Wala kang alam sa pagkatao ko. Ikaw ang walang puwang dito. Nagmamahalan kami ni Margarita. At sigurado akong hindi niya ako ipagpapalit sa isang katulong na kagaya mo. Ano bang mapapala niya pag ginawa niya yon? Pabigat ka lang sa buhay niya. Sige na, kumuha ka na ng plastic bag at ilagay mo na lahat yung mga gamit mo. Umalis ka na. Ang sambit ni Marvin. Talagang matigas ang bungo mong kupal ka. Ikaw ang umalis. Ano? Aalis ka ba? Or hilain na kita palabas ng bahay? Ano? Mamili ka. Ang sigaw ko. Binuhat ko ang isang upuan upang ihampas sa katawan ni Marvin. Nasindak ang loko dahil sa ginawa kong yun. Kumaripas na siya ng takbo. Yumakap si Ma'am sa akin, sabay iyak. Ma'am, tahan na po. Wala na siya. Habang nandito po ako, wala hong sino man ang makakapanakit sa inyo. Protektahan po kita, Ma'am. Sa abot ng aking makakaya, pangako po yan, ang sabi ko. Alam kong mahirap kay Mamang lahat.
Sinakripisyo niya ang kaligayahan niya para sa akin. Kaya gagawin ko naman lahat-lahat para ipagtanggol ang taong tumulong sa akin. Ang buong akala ko, tanggap na niyang hindi karapat-dapat si Marvin sa kanyang buhay. Nagkakamali ako. Dahil isang araw, nakita ko siyang umiinom ng alak. Ito, yung kauna-unahang pagkakataon na makita ko siyang ganito. Ma'am, may problema ba? Ang tanong ko. Oh, Franco, ikaw pala. Problema? Oo, meron. Pakiramdam ko kasi, mula nung namatay ang asawa ko, parang wala na akong karapatang lumigaya. Gusto ko si Marvin, pero ikaw yung iniisip ko. Ayaw kong ikaw naman ang mawala. Mabuti kang tao, Franco. Kung maintindihan lang sana ni Marvin ang lahat, wala sanang problema ngayon. Iwan mo muna ako. Gusto kong mag-isa, Franco. Ang malungkot na wika niya. Ma'am, malaki na po ako. Kaya ko ng sarili ko. Ma'am, kung talagang pakiramdam mo ay gusto mo si Marvin, ako na lang po yung umalis. Sorry, ma'am, ha? Kung hindi dahil sa akin, masaya na sana kayo ngayon. Pasensya na, ma'am. Kung kaya ko lang ibigay ang lahat sa inyo, gagawin ko na po yun. Para naman, lumigaya kayo. Hindi nyo naman kasi deserve na maging ganito eh. Ang dapat po sana, nag-e-enjoy kayo ngayon. Hindi yung nagpapakalasing ka. Sige po, ma'am. Maiwan ko muna kayo. Ayusin ko lang ho yung mga gamit ko. Ang wika ko. Franco, saglit lang. Talaga bang hindi mo kayang ibigay ang kaligayahan na matagal ko nang inaasam-asam? Nasa hustong gulang ka na. Matikas ang katawan. May itsura. Franco, ikaw na lang. Ikaw na lang, Franco. Ang sabi ni ma'am. Ma'am, paano ko ba gagawin yun? Wala pa akong karanasan. Hindi ko pa alam kung saan mag-umpisa. Kaya ko naman sigurong ibigay ang gusto mo pero kailangan ko ang tulong mo. Turuan mo ako, ma'am. Ang bulong ko sa kanya. Tumayo si ma'am at nagpakandong sa akin. Inumpisahan na rin niyang tanggalin ang blusa niya. Humawak siya sa batok ko, sabay bulong na. Huwag kang mag-alala, Franco. Tuturuan kita. Ako ang bahala sa'yo. Basta ang gawin mo lang, sumabay ka lang. Ako na ang magtuturo kung paano mag-umpisa. Franco, salamat. Ang bulong ni ma'am. Nag-umpisa na nga si ma'am sa kanyang seremony. Sobrang atat si ma'am. Wild na wild. Sa sobrang kalikutan niya, pareho kaming nabuwal. Franco, hindi ako komportable dito. Pumasok tayo sa kwarto at doon natin gawin ang lahat. Hinilay niya ang kamay ko papasok sa kanyang kwarto. Dahil sa sobrang husay ni ma'am, madali lang akong natuto. Hindi naman pala mahirap gawin yon basta ang kasama mo ay isang expert talaga. Maya-maya pa ay naging iisa na ang aming katawan. Lupay-pay kaming pareho. Nag-enjoy at talagang nasiyahan si Ma'am Margarita ng husto. Franco, maraming salamat. Hindi nga ako nagkamaling ikaw ang pinili ko. Ayoko nang magpaligoy-ligoy pa. Ayaw kong maging ipokrita. Gusto kita, Franco. Gusto kong ikaw na lang ang pumalit sa asawa ko. Kontento ako sa serbisyong binigay mo. Wala na akong hanapin pa. Ang malambing na sambit nito. Hindi ko alam kung anong isasagot ko kay ma'am. Hindi pa rin kasi ako makapaniwalang ako na ang magiging pangalawang asawa ng amo ko. Totoo ba ito? Or panaginip lang? Kung panaginip, sana. Ayoko nang magising pa. Ayoko nang idilat pa
ang mga mata ko. Sino ba naman kasi ang makakatanggi kung si ma'am na mismo ang nag-offer? Giginhawa na ang buhay ko. Siyempre, hindi na ako magiging kasambahay. Magiging asawa na niya ako. Franco, narinig mo ba ang mga sinabi ko? Ang wika ni ma'am. Opo ma'am, opo, narinig po. Pwede, ma'am, ako na ang pumalit sa pwesto ng asawa mo. Ako na Margarita, my love. Muling naulit ang aming pagniniig. Sa isang iglap, biglang nagbago ang buhay ko sa pamamagitan ni Margarita. Ang laki ng agwat ng edad namin, pero hindi yun hadlang para magpakasal kami. Gusto ko rin kasing maging legal ang aming pagsasama. Pagkalipas ng 2 taon, nagpakasal kami. Marami akong naririnig na usap-usapan tungkol sa aming dalawa. Hindi kami nagpaapekto sa kanila dahil alam namin sa aming mga sariling mahal namin ang isa't isa. Masaya kami nagsama ni Margarita sa kabila ng mga tsismis. Kaliwat kanan yung mga paninira nila sa amin. Lalong-lalo na sa akin. Sinasabi nilang pineperahan ko lang daw ang asawa ko. Ipinagkibit-balikat lang niya ang mga tsismis. Kami din kasi ang mas lalong nakakaalam kung ano ang talagang nangyayari sa aming relasyon. Sa kabila ng mga kaliwat kanan ng tsismis, hindi kami nagpaapekto. Pinakita namin na matatag ang aming relasyon. Hanggang sa nagkaroon kami ng anak. Sa pagkakaroon ng aming anak, mas lalo pang tumibay ang aming samahan. Sa ngayon, 2 na ang anak namin ni Margarita. Pag iniisip ko yung nakaraan, parang hindi pa rin ako makapaniwalang ganito na ang buhay ko ngayon. Bigla kasing bumaliktad ang mundo. Yung mga taong nangapi sa akin noon, sila na ngayon ang lumalapit para humingi ng tulong. Grabe yung hirap na dinanas ko sa mga poder nila. Pero hindi ako nagtanim ng sama ng loob. Pinaubaya ko na lang sa Diyos ang lahat. Isang aral ang natutunan ko sa buhay at sa aking karanasan. Ito yung ugaling mayabang, mapagmataas sa sarili. Piliing maging mabait kahit sinong tao dahil hindi natin alam kung ano ang mangyayari kinabukasan. Huwag mang-api. Piliin natin ang palaging mapagkumbaba dahil ang taong mapagkumbaba, Diyos na ang bahalang magtataas sa Kanya. Dito ko na po winawakasan ang istorya ng buhay ko. Lubos na nagpapasalamat, Franco.